Hello mga kaulam! Ano bang pang-ulam natin? Ako ngayon narinig sa aking trabaho dahil ako'y walang baon, ako'y nag-order na lamang ng chicken biryani na may kaunting salad. Tapos syempre may yogurt at hiniling ko na sana hindi maanghang. Tapos pinadalhan naman nila ako ng sauce na sobrang anghang. Simula umaga ay iniisip ko na kung ano ang aking o-orderin dahil talaga namang kapag Indian food mga kaulam ay masarap. Pero marami talaga silang maglagay ng mantika. Nagdidebate pa kami mga teacher kung anong aming o-orderin hanggang wala naman kaming napunteriyahan kung anong o-orderin. Kakoy siya, ako'y magbibiryani na lamang, bahala na kayo sa inyong buhay. Mga aayaw daw nilang magbiryani at sila daw mga nagda-diet. Sabi ko nako, ay ako naman hindi nagda-diet, ay di ako'y magbibiryani na lamang. Dahil kakoy pagkatapos ng ating trabaho hanggang alas 4, ay ako'y didiretso pa sa aking estudyante sa kanilang bahay. So wala akong chance kumain sa aming bahay. So ako'y kakain na lang dito, bahala na kayo. Tuwang-tuwa talaga ako doon sa restaurant na na-orderan ko dahil nakiusap talaga ako mga kaulam na sana'y huwag nilang lalagyan ng pampaanghang. At talaga naman mga kaulam, walang kaanghang-anghang ang kanilang ipinadala sa aking biryani. At ang maganda pa nito ay yung chicken nila ay inihaw. Ang problema la ay maliit. Diyos ko puro day, sobrang dami ng kanin. Pero ang manok ay yung dinurog ko kanina, yun ay parang fish cracker na talaga namang yun ay dinudurog kapag sa Indian biryani. Kapag Arabic biryani, wala naman silang gayon. Ang biryani nga pala mga kaulam ay kanya-kanyang style. Bukod ang Arabic biryani, bukod ang Indian biryani, bukod ang Pakistani biryani, kanya-kanyang lasa yan. Pag Pakistani at Indian, saksak ang kaanghang. Pero kapag Arabic biryani, mild laang. Pero yan, kinakain ko, Indian biryani, pero nakiusap ako sa kanila na huwag masyadong maanghang dahil talagang hindi ako uubra. Nakapagpasarap pa talaga yung jerjer na dahon na ayan, talaga namang alam naman ninyo mga kaulam kung kayo'y aking follower. Yay aking paborito sa dyan. At masarap talaga sa biryani mga kaulam kung isasabaw mo talaga yung yogurt. Yan talaga'y pampabalansi ng lasa. Ang oras nga pala diyan mga kaulam ay 2:45. Dahil ako'y naghatid pa ng mga estudyante sa baba. Inintay ko muna silang masundo ng kanilang mga magulang. Ang iba na may sobrang katatagal sumundo. Diyos ko puro day. Sinabi ng alas 2:30 ay kailangan dapat sila nasa school na. Ang uwian namin pag Lunes at saka Merkules ay alas 4. Tapos ako'y nadiretso pa sa aking estudyante. Ay di ngay wala na nga akong oras kumain sa bahay. Kaya binabanatan ko na talaga sa school. At ako naman hindi makapagbaon. At wala namang microwave. Ay ako naman mga kaulam, kahit hindi gagandahan babae, ay hindi man ako makakain ng pagkain pag hindi mainit. May pakiramdam ko'y walang lasa kapag ang pagkain ay hindi iniinit sa microwave o kaya sa kaldera. Kakoy pagka nagka-microwave sa school, ay ako'y lagi na lang magbabaon. Ay hanggat walang microwave, ay di tiis-tiis muna sa bili kahit medyo mahal. Nakakapagbaon naman ako minsan, pero umaga pala ang kinakain ko na para mainit pa. Doon ako nag-aalmusal. Tapos pag tanghali, hindi na ako nakain. Hindi na ako na-order. Ay di gayon din ang suma total. Ako nga pa mga kaulam ay nakasuot dyan ng mahaba ang kamay dahil talaga namang ang aking classroom, daig pang freezer. Pero pag lumabas ka naman ng school, daig mo pa nasa oven. Hindi na matimpla kung ano bagang klaseng klima ito. Hindi maintindihan kung anong isusuot, kung ikaw bagay magpapalamig dahil ang classroom mo dahil pa nasa freezer talaga. Hindi mo maintindihan kung ikaw mapapang summer dahil paglabas mo ay talaga namang usok sa init. Ako nga pala nag-iisang nakaindiyan dahil ang aking mga co-teacher ay nagchichismisan pa sa labas. Ay kakoy siya, magmariti sa nalaan kayo dyan hanggang sa kayo magkang papasal, hanggang sa kayo magkang gugutom. Basta ako'y kakain ng akin din. Kung gusto ninyong sumalo, kayo pumasok din at arin may marami. Kalaunan ngay ako'y natukyan din ng isang teacher ko. Ako'y nahanap palibasi, ako'y sa may likod ng pinto kumain at doon lamang maganda-ganda ang view, ay hindi agad ako niya nakita nung unang siya'y pumasok. Siguro naramdamang may nakalos ko sa loob ng classroom, bay talaga ako hinana pa rin at nakipaghuntahan sa akin. Siya daw walang maisip orderin at hindi daw niya maintindihan kung anong kanyang kakainin. Kakoy magsawa ka magutom, basta ako'y kakain din. Mababait talaga ang aking mga kasama sa trabaho mga kaulam. Matagal ko nang gustong mag-resign pero dahil sobrang babait nila at mahirap talaga mga kaulam makapasok sa kumpanya, nakasundo mong lahat talaga ang staff. Pag ako nakakakita ng trabaho, nakasundo ko lahat ang mga kasamahan ko mga kaulam. Ako ay hindi basta agad nagre-resign kahit payay mahirap ang trabaho. Dahil talaga mga kaulam, sa akin ayos lamang na mahirap ang trabaho. Basta mababait lamang ang kasama. May mahirap yung araw-araw kayo babagan. Mahirap yung araw-araw ipakikiramdaman mo ang kanilang mga ugali. Doon talaga mga kaulam ako mabilis mag-resign pagkagayon ang usapan. Ayaw ko talaga mga kaulam na ako'y natuno pa o ako'y nakikibagay pa sa ugali. Gusto ko'y swak-swak agad. Kahit pamaliit ang sweldo, basta ako'y masaya. Ay diyan talaga mga kaulam, sobra talaga babait na aking mga katrabaho. Ay siya, dyan na kayo.